exercise. Sige, tayo po tayo para sa pagbasa ng Word of God. Muli, binabati natin ang bawat isang magandang hapon. Pakingitian mo ating katabi, pinagpaalang hapon. Ayan, salamat sa Diyos. Alam mo tayo sa Word of God, mabasahin po natin. Sabay-sabay natin pag-aralan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kanina, habang nag-worship, sabi ko, nabibless ako kasi yung ibang mga kapatid natin na galing na dun sa 11 nandito pa din. Nag-iisip lang ako, natutuwa lang ako. Pero nakinig pa kayo kanina. Kaya parang hindi ako masyado intindihan na kaya dito na lang ako mabawi. Alright, sige. Hebrews or Hebreo chapter 12 verse 3. 1 to 3. Sabay-sabay basahin natin. Ready na tayo mga kapatid para sa Word of God? Hebrews chapter 12 verse 1 hanggang 3. Ayan, sige. Yung sa Tagalog, basahin natin. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kanino? Kay Jesus, kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalatang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Isip-isipin niyo kung gaano ang itiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay at panghinaan. Manalangin po tayo. Let's close our eyes and bow our heads and just give this time our attention, our focus on the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Itong ministry ay awa at grasya pa lamang. Kami ay nagdiriwang, makakanta, nagpupuri dahil sa grasya mo sa aming buhay. Inadaya ko ka namin, Panginoon, maging sa mga oras na ito na ikaw po ang magturo sa amin. Mangaral at mangusap ka, Panginoon Diyos, na kami manatiling tapat hanggang wakas. Turuan mo kami kung paano kami lalakas, tatatag o titibay sa ating pananampalataya. Sa gayon, hindi kami susuko, magiging matatag at tunay na ang aming pananampalataya. Kaya Panginoon, naiyahan namin ang iyong Espiritu. Puspusin kami lahat, palakasin kami, hubugin kami, tulungan kami, upang kami ay tapat at patuloy na maglingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang salita mo sa ating mga puso upang hindi lamang kami maging tagapakinig, isa sa buhay namin ang lahat ng mali sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palagpakan natin ang salita ng Diyos. Sige, pwede na tayo maupo. Praise God. Thank you, Lord. Good afternoon. Alam ko, pag-good evening na. Salamat sa Diyos na buhay. Purihin ng Panginoon ako si Pastor Novan, Jesus Coffee Church. Muli, yung mga nanonood na kapatid natin sa Andrea, may community tayo dito. No? Kaya purihin ng Panginoon. Pag-usapan po natin ay patungkol
krus, natutuwa ang Panginoon. Pinagpapala niya ang ating mga buhay. At panghuli, gusto niya pag sumusunod, kompleto. Sabi mo sa akin, kompleto. Hindi kulang. Kailangan kompleto yung ating pagsunod. Ngayon po, pag-usapan natin naman ay patungkol sa pananampalataya. Pero bago yun, naranasan niyo ba yung malakas na ulan? Diba? Okay naman mga bubong nyo, nanyapanan. Narinig mo yun, lakas. Nagising nyo yung madaling araw, no? Ang lakas. Parang may bagyo ba? Pero kung pinag-usapan ang bagyo sa Pilipinas, normal na ba yun sa atin? Nagugulat pa ba kayo kung may malinaw? Breaking news, may bagyo. Ganun pa ba tayo? Hindi na. Hindi na tayo nagugulat kapag may bagyo. Ang ginagawa na lang natin, ano po? Nag-aanda. Ipon na. Ano mga ginagawa nyo pag babagyo? May bagyo daw. Babaha. Ang gamit. Nag-iipon ng delata. Inuubos ang tasty sa tindahan. Di ba? Ang mga noodles, nakalain lang ng gano'n. Di ba? Ang totoo yan eh. Tapos, siyempre, ano yan eh? Time yan na nag-charge na kayo ng mga cellphone. Ang buhay natin sa pananampalataya, parang Pilipinas at bagyo. Ang mga Pilipino, hindi na tayo nagugulat kapag may bagyo ng pagsubok. Pero hindi ibig sabihin may bagyo ay hindi tayo nahihirapan. Di ba? Ang bagyo, dumadating yan, pero tayo mga Pilipino, nahihirapan pa din. Meron nga akong kakilala, gusto na nilang lumipat ng bahay. Kasi yung kanilang tahanan, laging binabaha. Pag may bagyo, papado lagi sila. Tapos, pag binabaha, ako nakakapagod maglinis para mag gusto nang sumulod sa kanilang bahay ngayon. Alam mo sa buhay natin, hindi ibig sabihin may faith ka. Wala nang pagsubok na bagyo sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na naglilingkod ka, sumasayo ka sa Panginoon, hindi ka na mahihirapan. Hindi rin ibig sabihin na tayo nagbibigay ay accepted na tayo sa mga suliranin sa buhay. Ang tunay na pananampalataya, darating at darating may suffering, may paghihirap. Pero ang tunay na pananampalataya na galing sa Diyos, kahit may suffering, nananatiling tapat, nagtitiis sa hirap. Amen! Sabi mo sa katabi mo, nagtitiis. Sabi mo sa kanya, hindi sumusuko. Sabi mo sa katabi, nananatili hanggang wakas. Yan ang totoong pananampalataya. Kaya ang pag-usapan po natin ngayon is faith that endures. Ang pananampalataya, nagtsatsaga, nagtitiis, nananatiling tapat, kahit may mga pagsubok, bagyo sa ating buhay. Amen? Kaya kapag ikaw hanggang sa dami ng mga problema hinarap mo, nandito ka pa rin. Sa dami ng mga pagsubok sa buhay mo, nagwo-worship ka pa din. Kapatid, yan ang pananampalataya na totoo sa Diyos. Anong ibig sabihin ng endures? Ano yung faith that endures? The word endures in the Bible, ang ibig sabihin po niya sa Griego is eupomeno. Eupomeno. Yan ang basa niya. Hindi hypo. Eupo. Yan. Kaya nga sa English parang hypo eh. Pero pag pinananggan mo yung Greek, eupomeno. Anong ibig sabihin? To remain, manatili ka. To abide na hindi ka aalis. Anong sabi niya? Not recede or flee. Hindi atakbo. Kahit may
gobyerno ng Roma. Kinukulong sila. Bakit? Sa ipinapakalat nilang balita. Alam mo yung pinapakalat nilang balita? Na si Kristo Jesus, ang Diyos ay nagkatawang tao, namatay sa krus para sa ating kasalanan, inilibing, pero nung ikatlong araw, nabuhay siyang muli. At siya'y nabubuhay pakailanman. At kung magtitiwala ka sa Kanya na binayaran niya ang mga kasalanan mo, meron kang buhay na walang hanggan sa langit. So yung mga nakakarinig, sumasampalataya. Kaya ang ginagawa ng mga gobyerno, ng Roman government, hinuhuli yung mga disciples. Itigil niya ang istorya niyo. Itigil niya ang pananampalataya niyo. They hold fast. Nanatili sila, pinanghawakan nila yun, maging hanggang mamatayan. Kahit sila'y palatan ng buhay, sinibat hanggang mamatay, itinali, tapos pinakalat sa kabayo, pinutol ang kanilang mga buhay, ang kanilang buhay ay talagang naghirap, nagdusa, inilubog sa kumukulong langis, itinapon sa isang isla, pero pinanghawakan nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Amen! Yung po tunay na pananampalataya, faith that endures. Ano ang ibig sabihin? Bear bravely. May daladala, may dalahin, pero matapang niyang dinadala yung dalahin na yun. At ito pa, kalmado. Hindi reklamo. Hindi siya puro complain. Yes, may pagsubok, may problema, pero kalmado kahit hindi maganda yung sitwasyon na pinagdadaanan. So, ano ibig sabihin ng endure? Ibig sabihin lang po niya, simple lang, yung pagpapatuloy nating pagtitiwala sa Diyos kahit may problema tayo. Amen? Ano pa? Ibig sabihin niya, yung hindi ka mag-give up kapag mahirap na, tutuloy ka pa rin. Amen? Yung pananatili mong tapat kahit sila ayaw, pero ikaw magpapatuloy ka sa Diyos. Alam niyo, itong word na endure, sabihin niyo endure, ay ginamit sa Bible nung nagsasalita si Jesus. Ano yung ibig sabihin nito? Matthew chapter 10. Basahin po natin. Next slide po, kapatid. Ipagkakalulungan kayo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid para daw ano? Ipapapatay kayo. Ipapapatay kayo ng mga kapatid dito. Gayon din yung ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod niyo sa akin. Sabay-sabay basahin natin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Anong ibig sabihin? Sa buhay natin, sa pagsunod natin kay Jesus, hindi tayo accepted sa paghihirap. Paalala mo lang sa kapatid mo, sabi mo sa katabi mo, may paghihirap. Sabi mo sa kanya, tiis lang tayo. Huwag susuko. Sabi sa verse 20 mo, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa... Christian ba kayo? Born again kayo? Sabi mo sa kanya mo, marami kang haters. Yeah. Maraming mga galit sa iyo. Dahil naging Kristiyano ka, unang-una yung kaaway natin si Taning. Galit siya sa iyo. Kaya lang ibig sabihin dito mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi exempted sa bagyo. Ang pananampalataya pwede kumakanta tayo, nag-worship tayo, nakangiti tayo, pero ang iba dyan pagod na. Ang iba sa atin, kumakanta tayo, tumutugtog tayo, pero may bigat sa puso dinadala. May tahimik na laban, may kalungkutan, pero ang tunay na pananampalataya, kahit na ikaw ay dumaranas ng mga suliranin, nagpapatuloy ka. Amen? So parang dumarating ang point na gusto mo na mag-give up. Dahil sa hirap na aking dinadanas, ang hirap ng problema ko, parang gusto ko nang sukuan yung faith ko kay Lord. Minsan nagtatanong tayo, nagdududa po, pasok sa isipan natin, may Diyos ba kaya? O yung sabi ng awitin, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Iniisip natin,
Kristiyano na gusto ng sumuko. Pero ang mensahe ng Panginoon sa atin, ano kailangan natin gawin para hindi tayo susuko at mananatili tayo tapat hanggang wakas? Ready na kayo? Sino rito gusto nyo magkita-in tayo sa finance? Hanggang wakas to. Kailangan natin isabuhay ang mga bagay na ito para makaabot tayo hanggang dulo. Amen? Manatiling tapat hanggang wakas. Dalawa kasi yung wakas. Yung wakas ng buhay mo. Nagdarating ang panahon, bago hinto yung tibok ng puso mo, sasabihin mo, Lord, tinapos ko ang aking takbuhin. At yung pangalawang wakas, alam niyo kung kailan? Rapture. Pagkukunin na tayo ni Jesus ng sabay-sabay. Lilipad, inimit ni Jesus sa langit. Gusto natin maabutan. Amen? Na tayo ay tapat hanggang wakas. Apat na bagay. Unang habit ma-develop sa atin is yung panalangin. Sabi natin, praying. Pray in what? In our brokenness. Kasi totoo, minsan tayo nasasaktan. Nalulungkot dahil sa mga paghihirap. Alam na kailangan natin gawin. Kasi may mga tao na sobrang broken, gusto na nilang sumuko sa buhay. Sobrang sakit ng kanilang pinagdaanan, ayaw na nilang magpatuloy. Alam mo, kailangan natin gawin, manalangin tayo. Merong mga apostol ang Panginoon, si Apostle Paul and Silas, habang sila'y nag-mission, meron po silang nakita na batang babae. Alam niyo kakayahan ng batang babae? Marunong manghula. Nalalaman yung mga mangyayari. At yung kanyang hula, nagkakatotoo. Pastor, totoo ba yan? May mga ganong tao. Yung iba tawag dyan, psychic. Pero sa Quiapo, budol. Hindi totoo. Pero totoo ba may mga nakakaalala ng hula? Totoo. Ang tawag ng Bible dyan, spirit of divination. Nalalaman nila yung future ng tao. Nalalaman nila yung, Pastor, pwede ba akong kumonsulta dyan? Ako, sinabi ni Jean ng Diyos yan sa Isaiah. Sabi niya, ang mga buhay ba ay dapat kumonsulta sa mga patay? Hindi. Dapat silang kumonsulta sa Diyos na buhay. Alam niyo yung mga ganyang mga espiritu? Galing yan sa masama. Masamang espiritu yan. Yung mga pinsan yan, hindi lang yung hula, tawas, horoscope, feng shui, palm reading, yung mga dream catcher, yung mga bato, Ouija board, yung mga bato, yung mga kristal sa bahay, hindi mo alam, gagamitin yung vessel ng kaaway. Pwede ba yun? Yun ay hindi galing sa Diyos. Ngayon, ang ginawa nila Apostle Paul, pinalayas nila yung masamang espiritu. Nahuhula yung may bayan. Nagalit yung amo. Kaya ang ginawa sa kanila, mga kapatid, basahin natin in verse 20. Ano ginawa? Nakisali yung mga tao sa hinuli sila, sinaktan sila, pinaghubaran sila, ipinahagupit, hampasin sila ng paulit-ulit. Di lang yun, pinakulong sila. Anong kaso? Nagpalayas ng masamang espiritu. Mabuti ba yun? Masama? Mabuting gawa na. Isipin mo kung ikaw si Paul or Silas, Lord, gumawa kami ng mabuti. Ito ang isinunod sa amin. Sinusunod namin ang kalooban mo, Lord, pero kami, nahirapan kami. Di ba nakakaranas sila na sa isipan nila, isipin nyo na, they were broken. They were in pain. Pero alam nyo, sabi dito ng Bible, ilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigan kahoy. Alam niyo po yung kahoy, tapos may dalawang butas. Sa mga napapanood yung mga torture movies, lalagay yun doon, and then
para hindi sila makatakas? Para mag-inflict ng pain. Para sila'y pulikate. Nakaranas sa kayo ng pulikat, crabs. Sino rito naranasan yung pulikat? Dahil natutulog kayo, biglang, di ba biglang kumalan yung paa mo? Sakit doon. Tama mo ba? Maranasan mo talaga yun eh, di ba? Hindi nyo ba naranasan? Sino rito hindi patas ka ba? Pupulikate namin kayo, mamaya. Yung muscle mo kasi, di ba? Yung cramps, kasi alam mo, sipin mo, nakakulong sila. Wala silang liwanag na nakikita. Ano kayang pwedeng isipin ng tao? Hindi sila makagalaw. Ikaw kaya, lagi natin doon. Ano kaya nasa isipan mo? Pakinggan mo. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ginawa mo yung tama. Gumawa ka ng mabuti. Pero pinahirapan ka. Ibang sakit. Parang betray. Lord, ganito ba nangyayari sa mga sumusunod sa'yo? Lord, ganito ba nangyayari sa mga tapat sa'yo? Minsan yung tao ganyan. Ginagawa ka sa isip mo ng mga pagdududa. Ano ang ginawa ni Pablo at Silas? Basahin natin. Nagreklamo ba sila? Basahin natin. Verse 25. Nang maghahating gabi na, anong ginawa nila? Sina Pablo at Silas ay nanalangin. Alam niyo, napakahalaga ng panalangin. Nasa madilim silang lugar. Alam niyo yung mga preso, no? Wala ka nang makikitang liwanag. Lalo nung sinabi ng Bible, maghahating gabi na. Kapag wala kang makitang liwanag, imbitahin mo ang liwanag ng sanlibutan. Sino yun? Si Jesus. Paano mo ini-invite si Jesus? Sa pamamagitan ng panalangin. Kapag ikaw ay nalulungkot, ang puso mo ay wasak, pagbag, may mga hindi ka magandang pakiramdam, anong kailangan mong gawin? Huwag kang mag-iisa. At huwag na hindi ka mananalangin. Kasi kapag nag-iisa ka, ano mangyayari? Kapag tahimik ka lang, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan. Alam niyo ba yung isip ng tao parang playground? Kapag walang naglalaro dyan, walang gumagalaw-galaw dyan, papasok ang kaaway at doon siya maglalaro. Paglalo man niya yung isipan mo, kung ano-ano ang ipapaisip niya sa'yo. Kaya alam niyo, para yung isipan natin, hindi tayo madahil ng kaaway. Kailangan natin gawin, manalangin ka. Tawagin mo ang Diyos. Mag-pray ka sa Panginoon. Kapag nagkikita ka, kapag ikaw ay broken, lalo kang lumapit sa Diyos para manalangin. Amen! Di ba napansin nyo ng mga kaibigan nyo pag broken hearted? May kilala kayo gano'n? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Nakastek na yan. Okay, sige. Di ba? Ano ginagawa? Nag-aanap siya ng masasyaran. Uy, saan ang ginawa niya? Nagpalibre lang siya sa akin, tapos busted ako. Nag-aanap siya ng mga kwentuhan. Bakit? Para ma-release. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang Diyos, willing na willing siyang makinig sa kwento mo. At hindi lang siya basta willing makinig, i-comfort ka niya sa brokenness mo. Amen! Alam niyo, kapag malapit ang Diyos sa atin, kapag tayo ay bagbag ng puso, malapit ang Panginoon. Psalm 34:18, basahin natin, sabay-sabay. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag ng puso. Tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Kapag nalulungkot ka, kapag ikapagbag ang puso mo, huwag kang mag-iisa. Ang Diyos, nandyan siya. Tawagin mo siya sa pangalan. Heavenly Father, in the name of Jesus, I come to you by the power of the Holy Spirit. Lord, help me. Amen. Amen. Hindi ba naisip sa iyo? Isn't that good? Isn't that wonderful to think, to meditate? Lord, napakalapit mo lang sa akin. Anak, ganon siya. Kaya ang tawag sa kanya, omnipresent, our ever-present help in times of trouble, na isang tawag mo, nandyan na siya. Praise God! Meron tayong matatawagan na tapat na kaibigan. Kaya, sabi mo sa katabi mo, magpe-pray ka lagi. Yes, tawagin mo siya. Kwento mo sa kanya yung nangyari sa buhay mo. Alam niyo, pagkatapos sa mga services natin, pag
kami. Alam mo yun, uuwi ng bahay, bibigyan ko. It's a wonderful day, Lord. May makapago, Lord. Salamat. Ay, pinagkwentuhan mo siya. Lord, salamat dahil naging successful yung service. God, may ako, tulungan mo ako sa susunod, gagawin ko to, may nakalimutan. You talk to Him, that's prayer. Kausapin mo ang Diyos. Kasi kapag may kausap tayo, pinapalakas tayo ng Diyos kapag makakapagpatuloy ka. Totoo yun. Pangalawa, praising through pain. Sabi mo, praising. Ano ginawa nila ang Pablo at Silas nung sila'y nasa kulungan? Basahin natin. Nagpuri po sila. Hindi lang sila nanalangin, sila po ay umawit. Sabay-sabay. Nanalangin at umawit mga himno sa Diyos. Ano na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa awitin. Amen? Hindi man gano'ng kaganda yung hilig ng kanta sa atin, pero ay, may intent mo na. Pag may birthday ka, tama? Di ba kahit na November mo, kakantahan, video. Totoo, may mga kilala kami, may burol, may video kayo. Yung hilig kanta. Ang awitin, alam niyo ba, napakaganda nito, advantage na natin ng mga Pilipino. Pero ang kinanta nila sa akin, umaawit ng ano daw? Himno. Hindi nila inawit yung beat. Awak mo ang beat. Hindi nila awat nila. Yung kanilang awit, yung mga... Pastor, may lyrics sila. Wala. Bakit? Nasa puso na nila, nasa isipan, memorize nila yung mga himno. Bigyan ko kayo ng mga himno na standard. Amazing Grace, how sweet the sound. Alam mo, kailangan natin mag-practice. Pagbiyahe kayo, papasok kayo, sasakay kayo ng bus, papunta kayo ng trabaho. Ang awitin mo, ang gawin mong target, goal mo, makapag-memorize ako ng isang kanta ngayong linggo. Amen! Hindi ka lang pumusap, huwag mo i-expect na ang worship team lang ang dapat pag-memorize. Minsan na, hindi nila memorize. Hindi lang parte sa mga worship team. Worshipper ka ba ni Lord? Worshipper ka ba ni Lord? Dapat meron ka rin worship na sa kulado. Amen! Gawin mong goal yun. Siyempre tayo, nagme-memorize tayo eh. Habang nag-alaba ka, nagluluto ka, awitin mo, kantahin mo, umaawit ka ng mga himno sa Diyos. Alam niyo yung nangyari. Yung kanilang panalangin. Sabi ng Bible, nakikinig ang iba, malakas ang awit nila. Ano ba sila? Bumubulong ba? Hindi! Naririnig! Pag kumakanta ka kayo dito sa simbahan, naririnig ba? Minsan nahihiya tayo lakasan yung boses natin. Pastor, wala ako sa tono eh. Pero alam mo, kahit wala masyado siya. Pag ikaw wala sa tono, malakas boses mo, okay lang hinaan mo ng konti. Pero yung puso mo, lakas sa tono, empower me, O Lord. Diba? Pero, ang ganda no, naririnig sila. Naririnig. Alam mo, sabi ng Espiritu ng Diyos, pakinggan niyo. Pakinggan niyo ito lahat. Ano ang mga awitin na naririnig ng mga tao sa iyo? Sige nga, pag kumakanta ka, anong awitin na naririnig ng magulang mo? Ng mga kaibigan mo? Yung solo-solo mo pa, feel na feel mo. Anong awitin kaya natin? Kayo na nakakaalam, pinapasabi lang ng Espiritu ng Diyos. Kasi yung mga anak namin sa bahay, parang, ano ba yan? Diba? Parang, ano kanta ang naririnig sa inyo? Ang panalangin at pag-awit ay hindi lang basta pag-awit ang ginagawa ng tao. Kapag ang anak ng Diyos nagsimulang manalangin, kapag ikaw nagsimula kang umawit ng malakas, meron
nangyayari sa espiritual na mundo. Kanina kumakanta tayo, may nangyayari sa espiritual na mundo. May mga anghel na umikilos. Magbasa ka ng Bible, yung mga anghel nakikipaglaban. Dala-dala nila yung sagot sa panalangin mo. Kaya may mga humaharang sa kanila ng mga masasamang espiritu. 21 days na ako na-delay yung anghel. Sabi niya, Daniel, ito na yung sagot sa prayer mo. Pasensya ka na, na-delay ako. Kalaban mo kasi yung prinsipe ng Persia. Yeah. May nangyari ba kung habang sila nagpe-pray, hanggang habang sila yung meron, ano nangyari? Walang ano-ano'y lumindol ng malakas. Nayalig pati ang pundasyon ng lumindol. Biglang nabuksan ang mga pinto, nakalap ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Yes! Sa bahay ninyo, meron bang mga kababalaghan na nangyayari? Lagi na lang nagtatalo, nagsisigawan, nag-aaway. Alam mo, kailangan gawin? Kung saan sila nag-aaway, doon ka magsimulang manalangin at umamay ng kapatid sa iyo. May mga kapatid tayo, Pastor, itong bahay namin dyan, may nakatira dyan. May mga ganun! Totoo! Tinanong ko, siguro walang nangyayari dyan. Oo, buday ka yan eh. Meron kami witness na bahay ng mga anak sa mga masyad na ingay, papagalitan tayo. Kasi, nilalagyan ng level. Alam mo yung level? Kasi nagpe-press ng bahay, kakaupan, pagpasok namin gano'n, ramdam mo na eh. Kasi, ano ba, may spirito ka na Diyos, that level 5 dito. EMF, may meron dito, meron. Nararamdam mo eh. Alam mo yan? Tapos pagdating sa bodega, ayaw buksan yung pinto. 9.5. Pero tandaan nyo, totoo yun. Totoo. Mapapansin mo yan. Sa bahay ninyo, hindi man, alam niyo, hindi man mga espiritu nagwawala ng babato, sinasara, binubuksan yung pagpinto. Pero ano ano? Espiritu ng galit. Espiritu ng pagtatalo. Espiritu ng pag-aaway. Espiritu ng mga masasama na ginagamit ng kaaway. Magugulat ka. Bakit akin ganito? Ito pa, espiritu na nagbibigay ng kahinaan. Sakit. Papalayasin mo yung paano? Simple lang. Gamitin mo yung kapangyarihan na binigay sa iyo ng Panginoon. Kapag nanalangin ka sa pangalan ni Jesus, lalaya sa mga masasama. Kapag sinimula mong umawit ang mga hito patungkol sa Diyos, doon sila ayaw nilang marinig yun. Maraming beses na sa Bible, nagtagumpay sila sa mga laban, hindi sa siba, hindi sa espada, nagtagumpay sila nung sinimula nilang umawit sa Diyos. Nagtagumpay sila. Alam mo yung nangyari sa kalaban nila? Na-confuse. Alam niyo na-confuse? Nagulo. Nawala sa order. Kaya alam niyo, kapag kumakanta ka, kanina, pinapakanta tayo dito. Nandito sila, parang hilig tayo. Sinasamba kita, parang mga Jesus. Kumanta ka. Alam mo yung mga demonyo, parang nagsasampal. Ano na yan? Ano nila yun? Gala ka ng ginagawa ng kaaway, dinidistract niya yung mga Christian. Iba na lang memorize mo. Yung may sayaw, maganda yung sayaw. Maganda yung trending. Alam mo, kahit trending ka, pero ang Espiritu ng Diyos wala sa'yo, baliwala. Kaya alam mo, invite natin ang Lord. Alam niyo ba sa akin ng Bible? Psalm 22 verse 3. Basahin natin. God, sabi-sabi, God, you are the only one. You sit as King upon the praises of Israel. Ang ibig sabihin niya, ang Diyos umuupong hari. Pag sinabing hari, He is in command. He is in power and authority. Kung anong sabihin ng hari, mangyayari. Ang tanong, mahina ba yung hari mo, malakas? Ang tanong, kaya niya bang gawin ang lahat ng bagay?
Bible, ang daming distraction. Kasi ayaw ng kaaway yun. Kapag umaaway ka, nag-worship ka, biglang may tatawag sa'yo. Yeah. Why? Dinidistract ka na na imbitahin ang hari ng mga hari kasi alam kapag nandun na yung hari ng mga hari na si Jesus, wala na silang palag. Isipin nyo pinag-aralan natin to, narinig nyo na yung story sa Mark chapter 5. Ilang sabi? 3,000 hanggang 5,000 demonyo nasa isang tao. Kaya siya malakas. Kaya kahit ikadenang, ginagala niya na. Kaya niya sinusugatan yung sarili niya kasi hindi niya kinakaya yung sapit na meron sa kanya. Pero pagdating ni Jesus, yung 3,000 hanggang 5,000 lumuhod sa harapan niya. Kaya lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Let's lift up the name. Sinasamba kita. Sabi mo, Panginoon Jesus, ng buong buhay ko. Woo! Gusto ng Lord yan. Ini-invite mo siya. Sa area ng buhay mo yung magulo. Yung parang nawawalan ka na ng pag-asa. Imbitahin mo ang Lord sa panalangin at pag-aawit sa Kanya. Amen? Kaya I hope and I pray this week, meron tayong bagong awitin na memorize. Yung hindi lang tayo nakatingin doon, at pag umangawit tayo, lalakasan na natin. Amen! Malakas! Amen! Pangatlo, para hindi tayo susuko, hindi tayo bibigyan, mananatili tayo hanggang bukas. Kahit may pagsubok, lumalago tayo. Growing in trials. Sino rito sa mga estudyante gusto nyo forever kayong grade 9? Favorite ko si teacher ko, kaya 5 years lang in grade 9. Anong dahilan bakit hindi nakaka-level up? Kasi bagsak. Bakit bumabagsak? Hindi kasi nag-aaral. Kaya hindi siya nag-aaral. Kaya bakit siya hindi nag-aaral? Simple lang, baka may iba siya gustong gawin. Kaya sa buhay natin, parang exam yan. Bawat pagsubok, exam. Gagawin ba natin ang tama na sinasabi ng Diyos? Halimbawa, ang isang tao may sakit. Pag paulit-ulit ang sakit niya, sabi ng doktor, ang sakit mo, high blood ka, tigilan mo na yung mga taba. Bawal na yan. Iinom alak, bawal na yan. Pinagaling ni Lord, thank you. Paulit-ulit sa habit niya, gagaling din. Paulit-ulit din yung sakit. Kasi hindi siya natututo. Kaya lang sa buhay natin, gusto nila mag-level up tayo. Ang kailangan lang natin gawin, malampasan natin yung mga pagsubok na yun sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Gusto niyo lumaya sa utang niya siya? Yes. Ano kailangan gawin? I-manage mo yung pera niyo, finances mo, wisely. I-honor mo si Lord sa pagbibigay. Marami na tayong mga kapatid, sila mismo nagpapatunay nung sinimulan namin sumunod sa Diyos sa pagbibigay ng ika-10 bahagi. May 1,000 kay Lord 100. May 20,000 dumating kay Lord 2,000. Nung sinimulan nilang sumunod sa pagbibigay, sa pagbabalik sa Diyos, alam niyo ba na bago talaga ang buhay niya? Amen. Sino rito naranasan niyo? Ako naranasan ko Kailangan mo lang sumunod. Nandun ang pagpapala. Minsan kasi, hindi tayo nagtitiwala sa sinasabi niya. Nakakalungkot man. Pero hindi lahat sumusunod. Pero pag tinignan mo yung buhay nila, pinapanalangin ko pa rin sila. Pero pag tinignan mo yung buhay nila, ganun pa rin. Bakit? Napakasimple. Hindi nila naipapasa yung mga exam, yung mga test na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. James chapter 1 verse 2 to 3, basahin po natin. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang pagsubok daw iba't ibang uri. Pagsubok sa pera, kalusugan, pamilya, sa sarili, sa eskwelahan, sa negosyo, iba-ibang uri ng pagsubok. Bakit ito may pagsubok? Dapat yung malaman na nagiging matatag. Sabay
Sabi po, ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Yun ang dahilan kaya hangga, Lord, may pagsubok kami. Ibig sabihin, tatatag ako nito sa faith ko. Amen! Lord, sinusubok kami finances, tatatag ako sa aming pinansyal. Amen! At sabi na, dapat kayong makatatag hanggang wakas. Dapat hanggang huli, hindi mag-give up upang maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, parang mag-mature. May mga area sa buhay na hindi pa mature. Lord, magdadala siya, papahintulutan niya na ikaw ay subukin. Anak, hindi ka pa mature masyado mag-handle ng finances. Alam niyo ang nangyayari? Kakaroon ng pagsubok, finances. Tapos naisip niya, sino na bang priority ko? Namamanage bang maigi yung finances? Dating. Alam niyo kailangan natin gawin? Ipasa natin. Lumago tayo. Sige, sabi mo sa tayo mo, lumago tayo. Paano tayo lalago? Napakasimple lang. Sundin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa area ng buhay mo na yun. Amen! Romans 5:3-4, patungkol sa faith. Hindi lang yan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Totoo po ito. Kapag tayo dumaranas ng pagsubok at naging matyaga ka, example, sa asawa mo, dati sinisigawan mo siya, ngayon sinisigawan ka niya, pagsubok na naman. Gaganti ba ako o hindi? Ang saan nung sinabi niya, gaganti ba ako o hindi? Hindi ka gumanti. Nanahimik ka, ipinanalangin mo na lang siya. Hindi ba ano nangyayari yun sa'yo? Natututo kang magtsaga, pagtsatsaga mo, bumabalik ka ngayong tao. Nagiging mabuti ka bilang isang anak ng Diyos. Kaya naman napakahalaga mo ng pagtsatsaga. Yung pagtsatsaga ay paghihintay sa kung kailan tayo dapat umaksyon. Hindi yung basta-basta lang. Kailangan matuto tayo magtsaga at magtiis. At yung pagtitiis na yun, sabi, nagbubunga mo yun na mabuting pagkatao. Meron kaninang istorya si Paul, si Silas. Ang istorya naman ito, sinabi ni James, si Job. Kilala niyo si Job? Sa Bible, may pangalan Job. Pag hindi niyo alam yung storya, ito yung sabi ni James. Sabi niya, huwag kayong, basahin po natin, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo katulad ng Diyos. Sabi mo sa atin mo, huwag magreklamo. Verse 10, mga kapatid, tularan niyo ang mga propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng ano? Naging mahirap din ba para sa kanila? Yes. Pero nagtiis. Sinasabi natin pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig niyo na ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin. Kung di nyo kilala si Job, ang sabi ng Bible, ito si Job, chapter 1. Sabay-sabay, may isang lalaki, nakatira siya saan? Sa krus. Ano sabi kay Job? Siya ay isang mabuting tao. Mabuting tao. Pangalawa, pangatlo, ganda ng resume, mabuting tao. Sumasamba sa Diyos. Umiiwas sa masamang gawa. Alam niyo nangyari sa kanya? Yung kanyang 10 anak, namatay yun sabay-sabay. Mayaman siya. Pero yung kanyang kayamanan, nawala sunod-sunod na ubus. Si
Si Job nagkasakit sa balat, nagkaroon ng pigsa buong katawan. Sakit no? Minsan kasi ang iniisip natin, kapag mabait ka, magiging maayos na yung pamumuhay mo. Pero sa istorya na ito, hindi. Kabaliktaran yung nangyari sa akin. Pero alam nyo, hindi siya nagreklamo. Alam nyo, sabi ng asawa niya, namatay lahat yung asawa niya lang yung hindi eh. Grabe yung asawa niya, mas malakas ata kaya ano yun eh. Sabi dito, yung asawa niya, sumpain mo ang Diyos mo para mamatay ka na. Kaya. Alam mo sabi ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may kakayahang kumuha nito. Sa buhay natin, mga kapatid, kapag nahihirapan tayo, anong sinasabi ng ating reklamo? Hindi porkit nagtsatsaga tayo, yun na yung sinasabi ng Panginoon. May mga tao nagtitiis, pero puro reklamo. May kilala kayong gano'n? Ito lang yung tumingin mo na sa katabi. Sinasabi niya, tinitiis niya yung kanyang partner, pero reklamo naman siya ng reklamo. Hindi yun. Sabi niya, nagtitiis naman siya sa hipa, pero reklamo naman ang reklamo. Hindi ganun ang pananampalataya. Kaya sinabi niya, wow, kayo nag-reklamo. Alam niya, bigyan ko ito ng study yung complaining. Kasi mga piniling bayan ng Diyos, yung Israel, nagreklamo sila. Lagi sila nagreklamo. Alam niyo kung bakit? Yung unang reklamo nila, Lord, uhaw na kami, wala pang mainom, mamamatay na kami. Magpalabas si Lord ng tubig. Lord, mamatay na kami sa gutom. Wala pang pagkain, gusto yung mga bao namin galing Egypt. Pag-isip na, may mga kinuha ng sila. Lord, wala pang palaman. Lahat na lang. Padala sila ng mga kwek-kwek. Pugo. Sabi niya, maglapang kayo dyan. The last time nagreklamo sila, hindi kwek-kwek pinadala. Ahas. Tinuklaw sila hanggang silang lahat ay halos mamatay na. Galit na ang Diyos sa pagrereklamo. Alam mo bakit? Isa sa mga dahilan ng pagrereklamo ng tao, hindi magtsatsaga, yung kabaligtaran. Hindi marunong maghintay. Hindi marunong magtiis. Impatient. Gusto mo na agad-agad. Naranasan nyo na yun, tama ba? Ang haba ng pila. Pero pa rito nagsaset. Buti na lang, haba ng pila. Yes! Walang gano'n. Ano sinasabi nyo? Oxidating ka eh. Di ba, minsan sinisisi mo, haba na ito. Kino mo, ang babagal nyo. Kasi hindi ka na makapagtsaga, makapagtiis, makapaghintay. Gusto mo, ikaw na. Yung mga Israelite, hindi sila makapaghintay na makarating sa promised land. Ang problema, hindi naman yung promised land eh. Ang problema yung puso nila hindi maayos. Kaya ang gusto ng Panginoon, habang nagtsatsaga tayo, lumalago tayo. Gusto niyo makarating sa pagpapala ng Panginoon? Yes. Gusto niyo makarating yung promise na hindi na yung dati yung buhay, inaayos na ni Lord, mas magandang buhay. Gusto niyo yun? Yes. May mga pagsubok. At kasabay ng pagsubok, kailangan malampasan mo yun. Ipasa mo yung exam. Hindi ka dadali ni Lord sa promised land na mayabang ka pa din. Kaya nakakalungkot, biruin mo millions ang mga tinawag papuntang promised land. Alam niyo ilan na nakarating? 2. Si Joseph, si Joshua, at si Caleb. Talaga, bakit? Yung puso hindi tama. Hindi sila lumago sa mga pagsubok, sa mga aral
Gusto natin makarating sa promised land? Yes, may paghihirap, may pagtsatsaga, pero kailangan lumago tayo. Panghuli, para hindi ka agad mag-give up. Kapag mahirap, kapag marami ka ng kalungkutan, kapag maraming pagsubok, magpapatuloy ka pa rin hanggang bukas, alam yung kailangan natin, magpatuloy ka sa paglilingkod kahit sa panahon ng iyong kahirapan. Serving in suffering. Patuloy tayo na mag-serve kay Lord kahit tayo ay nagsasuffer. Patuloy tayo na maglingkod sa Diyos kahit tayo ay nahihirapan. Kasi totoo sa simbahan na ito, marami sa atin nakangiti pero pagod na lahat. Yung mga sharing ministry, yung nagbibigay ng food, yung naghahanda ng food, oh brother, kamusta ka? Sayang-saya sila, pero deep inside may mga sariling laban din yan. Naiintindihan nyo? Yung iba rito talagang nag-worship, come on, let's praise the Lord. They're full of joy, they're serving the Lord, but deep inside, they're hurting also. Ano tinuturo ng Bible sa atin? Ang tunay na pananampalataya, naglilingkod sa kabila ng paghihirap. At gagawin niya yun hanggang wakas ng kanyang buhay. Ministry is never easy. Kasi talagang darating ang mga pagsubok sa buhay natin. Pero ang magandang balita, meron ang naghihirap ng tindi, sobra, grabe, pero natapos na yung kanyang pagtakbo. Nakarating siya sa finish line. At ang sabi niya nga, it is finished. At kung nagawa niya, kung sasampalataya tayo sa Kanya, masasabi din natin sa huli ng ating buhay, Lord, I have finished my race. I have fought the good fight of faith. Alam niyo kung sino yun? Si Jesus. Kaya ang sabi ng Bible, basahin natin sabay-sabay, pagmasdan natin, sino? Sino lang ang titignan mo? Si Jesus. Bakit? Siya ang tatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Siyang nagsimula at siya din ang magtatapos. Sabi Lord, dahil sa kagalakang ilagay sa kanyang harapan, ay, sabay-sabay, tiniis niya ang krus. Hindi ko sinasabing lahat. Pero totoo, sa Pilipinas, meron mga nakakulong na hindi naman sila ang tunay na gumawa ng krimen. May mga tao na nagdudusa para sa kasalanan na hindi nila ginawa. Pero makasalanan pa rin sila. Si Jesus, nung tiniis niya ang krus, pakinggan niyo ito. Ano ba ang pagpasok sa isipan natin pag krus? Hindi ito basta geonis. Hindi ito palamuti o yung mga nakikita yung rebulto sa simbahan. Ang krus ay isang death penalty. Sa Pilipinas, naabutan niyo ba mga bata yung silya elektrika? Hindi na. Kapag masama kang kriminal, death penalty, upo ka sa upuan, kukuryente ka hanggang sa mamatay ka. Sa kanilang panahon, ipapako ka sa krus. Pero, yun lang yung nakikita natin. Pero bago, alam niyo ba yung crucifixion ng Roman government? Huhubaran ka nila. Merong isang pole, sasabit ka nila doon, at ikaw ay hahampasin ng kanilang lating. Hindi yung lating mahabang isang gano'n. Maraming mga leather. Bawat leather, bawat dulo, may buto, may bakal, may matalas na bagay, para every time na hahampasin, yung masamang kriminal, pagbalik ng kanyang leathers, kasama yung kanyang laman. Imagine that. Alam niyo yung tinanggap ni Jesus? 39. Sakit.
Umagos ang dugo sa kanyang likuran. Hindi lang yun. Siya ay kinurunahan ng tinik. Ang tinik na ginagamit mga 2 inches. Ang ipinamit sa kanya, pinabigbig sa kanya, hindi yung buong krus na napapanood natin. Pati bulong ang tawag doon, yung horizontal na kahiga. Alam niyo kung gano'ng kabigat yun? 50 to 60 kilograms. 2 sakong 25. Sa uhaw, sa dugong nawala, sa pagod, habang ikaw ay hinampas, binubugbog, tinuturanan, ipinaparada ka sa mga tao para hindi ka natularan. Pero maisipin natin ang lahat ng ito, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Gumawa pa nga siya ng kabutihan. Sabi ng Isaiah 53, yung kanyang balbas, binulot nila. Hindi na makilala kung siya pa ay tao o hayop. Nakakita na kayo ng hayop na nasagasaan. Hindi mo na makita kung anong klaseng hayop. Sinasabi ng Biblia na yung kanyang hirap ay grabe. Sobrang tindi ng ginawa sa kanyang katawan. Halos mabulit ang kanyang katawan. Pero wala siyang kasalanan. Isipin mo ang sakit, physical, emosyonal, ito pa, mental, yung mga disipulo niya, nasusunod daw sa kanya, nagtakbuhan na sila. Yung mga pinakain niya ng mga tinapay, ng mga isda, yung mga nagsasabing, Jesus, Hosanna, save us, iligtas mo kami, Jesus, Hosanna. Sila ngayon yung nagsasabing, ipako siya sa krus. Grabe no? Yung pagbahag ng kanyang puso, ng kanyang isipan, yung sakit sa kanyang katawan. Tapos ipapako siya sa krus. Alam niyo kung gaano siya katagal nakapako? Alas 9 hanggang alas 3. 6 na oras. Wow! Kasi pag papasok tayo ng Bible, parang sobrang paghihirap. Kaya nga napakatipid na ng 7 last words. Uling 7 salita. Bakit? Sa sobrang sakit, hirap, kauhaw, pagod. Hindi ka na makakapagsalita pa. Sabi ng Bible, tiniis yun ni Jesus. Isipin niyo kung nag-give up na sa'yo. Narito, ako magbabayad ng kasalanan nila. Eh, pasok ko naman yan. Hindi na lang. Isipin niyo, ako ang nahihirapan. May dati ko ako. Eh, ito nga eh, ayaw pumunta ng church. Ipapako ko yung, ikaw nga, kiniligtas sila. Ayaw mo, itaas yung kamay mo sa worship. Isipin niyo kung ang Lord nag-give up. Nasa na tayo pupulutin? Sa impyerno na tayo lahat. Pero purihin ang Diyos sapagkat yung paghihirap na yun ay tiniis niya. Alam niyo kung bakit? Nakita ka niya, makakasama ka niya sa dulo sa walang hanggan. Nakita ka niya, mag-enjoy tayo together in heaven. Nakita niya tayo. Kaya ang sabi ng Bible, verse 8, isaalang niyo sa na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan para hindi tayo manghina o manlugay. Kung si Jesus hindi nag-give up sa buhay natin, sa tulong niya, hindi din tayo mag-give up. Ang tunay na sumasampalataya, mananatiling hanggang wakas. Let's finish with this verse, yung next James 1 verse 12. Pinagpala, sabay-sabay, pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niya malampasan. Sabi mo malampasan!
pag-ibig sa Kanya. Amen! God will reward those who will endure to the end of time. Kaya sa buhay natin, totoo, mahirap pag tayo lang. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Let's close our eyes and bow our heads. Panginoong Diyos, Ama, na buhay, na makapangyarihan, dakila, tapat, at totoo. Lord, lumalapit kami sa iyo. May mga pagkakataon kami na mapagod, nahihirapan, nagdurusa, pero hindi ito makukumpara sa hirap na pinagdaanan mo. Tiniis mo ang krus, tiniis mo ang paghihirap, natapos mo ang iyong misyon. Sa aming buhay, Lord, kailangan ka namin. Hindi namin matatapos, hindi kami mananatiling tapat sa aming sariling lakas. Hindi namin kaya. Kailangan ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay. If you're that person today na sinasabi mo, Pastor, may pagkakataon na parang gusto ko nang tumuho. Kapatid, ang gusto ng Lord, manatili kang tapat. Hindi ka tatakong palayo. Kailangan mo ang Panginoon. Manalangin po tayo sabay-sabay. Unang usap ang Diyos sa iyo na, anak, gusto kong manatili kang tapat hanggang wakas. Paghariin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sabayan niyo po ako sa panalangin galing sa inyong puso. Buksan natin ang bibig natin. Sabihin natin, Panginoon Jesus, kailangan ko. Panginoon, patawad po. Ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na lahat. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap kita sa buhay ko. Ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Palakasin niyo po ako. Mananatili akong tapat, maglilingkod hanggang wakas. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo na tayo. Thank you, Lord. Kanina sa GIG, umawit kami. Ito, practice na natin. Umawit tayo ng malakas, manalangin tayo ng malakas, at hayaan natin ang Panginoon kumplo sa ating buhay. Come on, everybody. Thank you, Lord. Palakasin mo ako, Panginoon. Everybody. Palakasin.
Kaya